Hey everyone, ayan, so for today's video, hindi kasi ako makatulog, so naisip ko na gumawa na lang ako ng video or ng tutorial kung paano ninyo maika-cancel yung inyong DTI permit or DTI certificate. So here, ayan, nandito na ang aking cancellation certification, ayan, from DTI po ito. So, ayun, backstory muna tayo kung bakit ko nga ba ipinakancel ang aking DTI certificate or ang aking DTI permit. Ayan, so kaya ko siya ipinakancel kasi last year, 2023, nag-register ako via online dito sa Bulacan dahil nga lumipat ako ng location dito sa Bulacan dahil I am originally from Pangasinan. So, ang ginawa ko dahil kailangan ko ng any business permit, so yung DTI yung ginamit ko, and then after a month nag-request ako for cancellation via online, and then akala ko okay na kasi nag-register ako via online, so syempre ang mindset ko ganyan is pwede rin siyang ipa-cancel online. And then, ito nga lang, di ba, December, January, ayan, pumutok na yung balita na lahat ng mga merong DTI certificate or DTI permit, kailangan mag-register sa BIR within 30 days. And kung hindi ka makakapag-register within 30 days, pwede kang bigyan ng penalty ng BIR. So, doon ko lang din actually nalaman na hindi pala tinatanggap ng DTI yung online application for cancellation. So, sana yun ang tanggalin nila sa system nila. Na kung hindi naman pala gumagana ang cancellation online, bakit nakalagay pa siya or accessible siya sa online website nila. So, dapat tanggalin na nila yon para hindi nako-confuse yung mga tao, 'di ba? Kasi wala din naman ako makita na note doon na hindi tinatanggap yung online, parang yung online process ng cancellation ng certificate. So, ayun, kaya ang ginawa ko is nagpunta ako dito sa DTI na malapit dito sa lugar ko, dito sa Bulacan. Ang kaso, ang sabi nila sa akin, ang nagka-cancel lang daw or ang merong kakayahan na mag-cancel talaga ng DTI ay ang mga provincial offices or yung sa mga parang main branch nila. So, kung gusto ninyong mag-cancel ng DTI certificate, hanapin ninyo kung saan ang provincial office ng DTI sa lugar ninyo. Hindi kasi siya tinatanggap ng mga DTI lang sa mga bayan-bayan. Ang mga DTI kasi meron yung mga negosyo center, ayan. Siguro yung application tinatanggap nila, pero yung cancellation, again, yun yung medyo mahabang proseso. And syempre, 'di ba, sobrang hassle kasi nga paano kung nasa may malayo ka? Paano kung ilang bayan pa yung dadaanan mo before ka makarating? Just like na nangyari sa akin. Almost 2 hours akong nagbiyahe para lang makapunta sa may provincial office ng DTI. So ganoon. So eto na nga tayo. So ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan mo? So dito, kailangan mo ng 2 DTI permit. Yung kopya ng DTI mo kung via online, ayan, pwede kang mag-print ng galing sa email mo, and ayun, pwede rin naman yung original, ipa-photocopy mo siya, so kailangan mo ng 2 kopya ng ganito. And then yung affidavit of cancellation, kailangan mo ng 3 kopya, yung isa para sa kopya ng abogado kung saan ka magpapanotaryo, yung isa ay kopya ng DTI, and yung isa ay i-keep mo as copy mo na meron kang affidavit of cancellation, parang gano'n, para safe lang, ganyan. And then kailangan mo ng 2 copies ng photocopy ng ID mo with 3 signature, ayan. So ang first na so ayun na nga, tapos na tayo sa requirements. So ang first na gagawin mo is ayan, i-prepare mo yung mga i-prepare mo lahat ng mga papel na gagamitin mo. Itong affidavit of cancellation with no financial obligation, ayan, pwede ninyo siyang i-download sa Google, ayan. So madali nyo lang siyang makikita, ayan. So pag na-print nyo na to, yung affidavit of no cancellation with no financial obligation, and almost same lang naman kasi yung yung requirements na ibibigay nyo sa attorney at saka dito sa DTI. So
ang pinakauunahin nyo talagang puntahan is yung sa pagpapanotaryo. Pero dapat kompleto na yung papel ninyo para hindi kayo pabalik-balik. Kasi sasabihin din nila sa inyo na ipa-photocopy ninyo yung DTI ninyo, yung ID ninyo, ganyan. So, para prepared kayo. Tapos, after ninyong magpanotaryo, punta na kayo sa any provincial office ng DTI kung saan yung pinakamalapit sa inyo at doon kayo magpa-cancel. Sobrang dali lang naman nung cancellation. Ayan, mas matagal pa yung biyahe. And ang binayaran ko lang dito sa cancellation is 30 pesos. Ayan. So, ganito nga pala mga di yung tag dito. Ganito yung kopya na at ganito yung itsura ng affidavit of cancellation with no financial obligation. Tapos dito sa baba, ayan, meron siyang dry seal, or yung anong tag dito, hindi siya, yung tag dito yung ginaganon, yung dinidiinan, ayan, para magkaroon siya ng seal dito. Ayan, so dito meron din siyang stamp, and then yung sign nung ayun nga, attorney, Camels. Ayan, so ito na siya. And then after nun, ay ibibigay na nila sa inyo itong cancellation certification, and sa likod ay ito. So, 30 pesos ang bayad sa cancellation ng DTI. So, ang point ko naman dyan is, bakit kailangan pa magpunta ng provincial office? Bakit na lang hindi nila paganahin ang nasa online? Kasi kung pwede naman ang application via online, bakit hindi pwede alam mo yung, kung pwede naman ang registration via online, bakit hindi pwede ang cancellation? Bakit pag magpapa-cancel ka, ang dami-dami mo pang kailangang gawin, ganyan, ba't yung pinapahirapan yung mga tao, nakakainis kayo. So, yun lang guys for today's video. Ayan, bye. Pag meron kayong mga tanong, comment lang kayo sa baba, and tatry ko talagang sagutan yan lahat. So, yun lang.